welcome back sa aking channel. Ayan, for today's video guys, maraming nagtatanong kung bukas na ba yung MECO para sa voters absentees registration. So, ang sagot guys is hindi pa. So, pero sa Pilipinas, simula August 1, ayan, nagsa-start na po yung registration para sa SK election or barangay election. SK election. Hindi nakalimutan ko na kung ano yun. Basta, pero sa mga nagbabalak po na kasi kailangan ng voter certificate pag pumunta kayo ng Taiwan eh. So, isa sa mga requirements sa mga documents sa pag-a-apply sa Taiwan yung voter certificate. So, ayan, pwede na po kayo kumuha ng voter certificate. Nagpa-register lang kayo sa Pinas. Ayan. Sa mga nagbabalak again sa pag-apply puntang Taiwan. Ayan, pagkatapos guys is dito sa Taiwan hindi pa po. So, sabi dito sa narinig ko is 2 years pa daw 'yun. Bago yung 2028 election. So, kasi 'di ba, hindi naman tayo makakaboto sa local election like SK at saka barangay. Ayan. So, ayan guys. Sa 2028, ayan, magpa-register na rin kayo. Pero ngayon, hindi pa pwede. So, ayan, para sa karagdagang impormasyon po, ayan, panoorin natin si Ma'am Maria, isa sa mga pinagkatiwalang dito sa Taiwan. Ayan. Panoorin natin siya kung bakit hindi pa pwede at saka yung mga pwede sa MECO. Kasi siya isa sa mga, I think siguro may mga source siya doon, tsaka siyempre matagal na rin siya dito. So ayan. Hello everyone, Madam Marie here. So maraming nagtatanong tungkol sa voters registration sa Taiwan kasi nga yata sa Pilipinas magbubukas ang COMELEC ng registration of voters on August, and that is for the barangay elections. Pero alam naman natin na hindi naman makakaboto ang mga overseas Filipinos sa barangay elections. And then tinanong ko ang MECO just to confirm, ang MECO ATN, wala daw pong abiso mula sa COMELEC kung kailan bubuksan ang voters registration para sa mga overseas absentee voters. Wala daw pong petsa, pero previously, ayon sa experience namin dito sa Taiwan, ang mangyayari po niyan 2 years before nung election tsaka bubuksan yung pagpaparehistro. Halimbawa nung 2022 nagkaroon ng election, binuksan 2020, binuksan siya ng around September para 1 taon ka pwedeng magrehistro, and then the next year is pwede nang bumoto. So sa ngayon po, ulit walang abiso. Hindi po siya bukas. Marami yatang nag-content sa sa TikTok na open na daw for registration. No, hindi po open. And then, hindi rin po pwedeng humingi ng voter certificate sa MECO. According sa MECO, hindi sila nag-i-issue. Meron lang voters ID, pero may link na ibibigay, tapos digital ID siya, ikaw magpiprint. That is kung registered voter ka sa Taiwan. And then, ulit, hindi sila nagbibigay ng voter certificate kasi may nagsabi sa akin, mag-a-apply daw siya pa Taiwan, hinanapan daw siya sa TECO ng active status na voter certificate kasi previously, hindi pala siya bumoto. Kahit nasa Taiwan siya, registered siya, hindi siya bumoto. Hinanap sa TECO ang active status. So, ang binigay sa kanya ng COMELEC is may certificate pero inactive. And sabi niya, pupunta siya ng Taiwan. Hindi po open ang voters registration sa MECO anytime soon. So kung kasi 'di ba ang next election, national elections is 2028, malamang niyan magbubukas yan ng voters registration mga 2026. So I am not very sure though kung anong month, pero ang pattern kasi ganun. And sa mga hindi bumoto nung last election, check nyo na yung inyong mga registration status sa website ng COMELEC.
kung inactive, active, kung kailangan ng updating and do something about it. Yun lang po. Salamat. Hello guys, and welcome back sa aking channel. And for today's video guys, and open na ba yung MECO for voter registration for this year? So ang sagot guys is hindi pa. So sa Pilipinas lang po yung open yung voter registration for new voters tsaka ng mga bagong nagpapalipat. So for barangay election nata, SK election sa 2026. So